Mga kwentong pambata. Si Rosanella at ang Pikal na Prinsipe. Noong unang panahon sa lupain ng mga diwata, may isang napakahalagang pag-uusap ang nagaganap. Ako'y labis na nahahabag sa iyong pagmamahal, ngunit ang mga batas ay batas at talagang kailangan ko ng magpahinga. Ngunit, sino sa amin ang may kakayahang pumalit sa iyong pwesto? Kung talagang kailangan mong umalis, dapat tayong magkaroon ng isang pagsubok. Isang pambihirang pagsubok para sa sino mang nais pumalit sa iyong posisyon. Lola, anong masasabi mo? Tama siya. Ang pinakapambihirang pagsubok para sa isang diwata ay ang magawa ito ng walang gamit na mahika. Sino kaya papalit sa posisyon? Sinong susunod sa trono? Sino kayang pipiliin? Kukunin ko ang baton na ito at magliliwanag ito sa sandaling madampi ito sa diwata na may sapat na kakayahan para kunin ang pagsubok. Ooh! Wow! Wow! Ano? Pero Lola, siya ang pinakabata sa aming lahat. Ang baton ay nagsalita na. At ngayon, para sa pagsubok. Ano ang pinakamahirap baguhin? Aking apo? Aking lola. Ang pinakamahirap baguhin ay ang kaugalian ng isang tao. Kung ano sila. Nagsasalita na parang reyna o di kaya isang kandidata. Kaya heto ang iyong gagawin. Ang prinsipe na ito ay lalaking matapang, magiting at makatarungan. Ngunit may isang malaking problema. At ang prinsesang ito ang tutulong upang lutasin ang problemang iyon. Maaari mong gamitin ang iyong baton, ngunit tanging upang makatulong sa iyo sa paglalakbay at hindi upang baguhin ang prinsipe o ang prinsesa. Bibigyan ka namin ng 20 taon para magawa ito. Lumipas ang panahon at madalas na bumibisita si Paradamya sa prinsipe at prinsesa. Higit niyang nakita ang problema ni Prinsipe Mirliflor. Ayoko nang paamuhin ng kabayong iyan. Masyado nang matagal. Ngunit kamahalan, ipinadala ninyo sa amin ang kabayo mula pa sa Arabia. Alam mo kung anong magiging masaya? Isang elepante. Isang dakilang Indianong elepante. Yun lang. Kamahalan, ang iyong elepante. Walang mas dakila pa kaysa sa isang karwahe. Isang grandioso at magandang karwahe na puno ng ginto at pulang velveta. Magaling! Kamahalan, konting ensayo na lang at ikay hindi na matitinag. Pagod na ako sa pamamana. Gusto ko nang subukan ang pag-espada ngayon. Konting ensayo pa at magiging perpekto ka na. Bagot na ako sa espada. Magre-wrestling naman ako ngayon. Sa kabilang banda, sa kabilang kaharian, ay si Prinsesa Rosanella. Halika rito, aking mahal. Napakaganda mo. Kumusta naman ang pagsasayaw? Nagsasanay ako ng mabuti. Marami pang kailangan pagbutihin. Bihira kamahalan. Wala pa akong nakitang estudyanteng kasing dedikado at kasing tutok ni Prinsesa Rosanella. Kapag nagsanay siya para sa isang bagay, hindi siya humihinto hanggat hindi niya ito napapaganda. Yan ang aking anak. Hindi nakakagulat. Siya ang pinakamahusay sa kaharian sa ekonomiya, pamamana at pagsakay. Kitang-kita ni Diwata Paradamya ang pagkakaiba ni na Prinsipe Mirliflor at Prinsesa Rosanella. Kaya, ang kaugalian ng prinsipe ang kailangan kong baguhin. Paano? Ang pabago-bagong isip ay nangangailangan ng layunin. Alam ko na kailangan kong gawin. Lumipas ang mga taon, at nang tumanda ang prinsipe at prinsesa, unang pumunta si Paradamya sa mga magulang ni Prinsipe Mirliflor upang humingi ng kasunduang pangkasal para kay Rosanella at pagkatapos ay idinala ang panukala sa Hari Barnadon at Reyna Balansi.
Maligayang pagdating, Binibini. Dumating ako sa inyo ng isang mahalagang panukala, ang kasal ng inyong anak na si Rosanella kay Prinsipe Mirliflor. Binibini, narinig namin na si Prinsipe Mirliflor ay labis na pabago-bago ng isip. Paano magiging mabuting asawa siya sa sinuman, lalo na sa aming kahanga-hangang anak na babae? Naintindihan ko, ngunit maraming kabutihan si Prinsipe Mirliflor. At kung maari lamang nating magamot ang kanyang pabago-bagong isip, tiyak na magiging mabuti siyang asawa at takilang hari. Ang hinihiling ko lamang ay bigyan niyo ng pagkakataon na makilala ni Prinsipe Mirliflor si Prinsesa Rosanella ng ilang beses. Pagkatapos nito, kayo na ang magdesisyon. Sige, mabuti. Kaya, inimbitahan si Prinsipe Mirliflor sa kaharian ni Rosanella. Agad nilang nagustuhan ang isa't isa, ngunit ang pabago-bagong pag-ugali ni Prinsipe Mirliflor ay nagpapahirap ng kaunti sa kanilang buhay. Kung sino man ang makakaputol ng palaso ng iba bago ito makarating sa puno ay panalo. Ang may pulang balahibo ay para sa prinsesa at ang may asul ng balahibo ay para sa prinsipe. Kunting kakulangan lang sa ensayo, kamahalan. Kunting kakulangan lang sa ensayo, kamahalan. Kunting kakulangan lang sa ensayo, kamahalan. Hindi inisip ng prinsipe ang matalo kay Prinsesa Rosanella. Nagsimula na siyang humanga sa kanya. Nahuhulog ang loob niya sa kanya. Kaya, nag-propose siya. Pakiusap, pakasalan mo ko. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kita kamahal, hinahangaan at nirerespeto. Ikinararangal ko ito, prinsipe, ngunit hindi kita maaring pakasalan. Bakit? Dahil ba natalo ako sa iyo, hindi na ba ako sapat? Hindi ito tungkol sa pagkatalo. Ito ay tungkol sa pagiging makatuon. Ang iyong mga hilig ay nagbabago tulad ng pagbabago ng oras ng araw. Prinsipe Mirliflor, sabihin mo sa akin, paano masahan ng isang tao na hindi makatuon o maging tunay? Paano ang gayong pabago-bagong isip ay magiging isang hari, asawa o kahit isang lalaki na maasahan? Ang pag-ibig ay nananaig sa lahat. At paano natin malalaman kung ito ay pag-ibig o isa lamang libangan? Hay, paumanhin. Ang prinsipe ay naduro. Walang sino man ang nagsabi ng totoo ng lantaran sa kanya noon. At alam niyang tama ang prinsesa. Nang gabing iyon, nakakita siya ng kakaibang anino na lumapit patungo sa silid ng prinsesa. Sinundan niya ito, ngunit nang makarating siya sa silid, narinig niya, "Ah!" Anong nangyari? Isang malaking anino ang pumunta sa silid ng prinsesa. Sinakop siya at dinala siya palayo. Ano? Sino ang may lakas ng loob na gumawa nito? Magdamag na nag-usap ang hari, reyna at ang prinsipe kasama ang kanilang mga komandante. Nagpadala ng mga sugo upang makakuha ng impormasyon tungkol sa prinsesa. Sa wakas, habang papalipit na ang bukang liwayway, huwag mag-alala tungkol sa prinsesa. Kamahalan, siya ay ligtas kasama ako. Kinuha mo siya? Bakit? Upang bigyan ng prinsipe ng pagkakataon. Isang pagkakataon? Kung tunay mong mahal ang prinsesa, mayroon lamang isang paraan upang makuha ang kanyang puso. Sabihin mo, anong kailangan kong gawin? Halika. Ito ang apoy ng layunin at pagiging makatuon. Tandaan mo, ito ay mahina. Ngunit kung panatilihin mong nagliliyab ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 3 taon, makakamit mo ang puso ng prinsesa. Ngunit kung ang apoy ay mapatay, kahit sa isang sandali, ang prinsesa ay babalik sa kanyang kaharian ng ligtas. Ngunit kailangan mo siyang kalimutan. Kaya, magagawa mo ba to? Pagkakataon na makuha ang kanyang puso? Gagawin ko ito!
Kaya, ang prinsipe ay naupo sa kuweba. Pinapainit ang apoy araw-araw. Isang araw, Prinsipe, bakit hindi tayo maglakbay? Tingnan mo ang makapangyarihang kabayong ito na naghihintay sa'yo. Hindi ko kaya. Sige na, hindi ito abutin ng matagal. Ang apoy ay mananatili. Hindi. Patawad, hindi ko kaya. Pagkalipas ng ilan pang araw, Oh, may kasiyahan sa kagubatan. Nandito ang mga prinsesa mula sa 7 magkakaibang kaharian. Tiyak na maaari kang magsaya. Halika, kahit 1 oras lang. paano masahan ng isang tao na hindi makatuon o maging tunay? Ipinangako kong babantayan ko ang apoy na ito at gagawin ko. Salamat sa imbitasyon mo. Paano ang gayong pabago-bagong isip ay magiging isang hari, asawa o kahit isang lalaki na maasahan? Hindi na ako magiging pabago-bago pa. Kumusta, Prinsipe? Bakit mo sinasayang ang buhay mo dito? 3 taon ka bang uupo lang dito? Halika na! Tumayo ka at umalis! Ligtas ang prinsesa at may isang buong mundo na naghihintay sa'yo. Tumayo ka at umalis! 3 taon ay wala sa habang buhay. Ito ay isang maliit na puhunan lamang. Salamat, pero ngayon hindi na ako magiging pabago-bago. Kaya, ang prinsipe ay nanatili sa kuweba. Ginagawa ang lahat para manatili ang apoy at ang kanyang libreng oras ay mag-ukit. Sa wakas, ang 3 taon ay natapos. Prinsipe Mirliflor, Prinsesa, ako ay naantig. Ito ay napakaganda. marami akong oras para maperpekto ito. At sa pagkakataong ito, nagawa ko. Nagawa mo, Prinsipe Mirliflor. Ikaw ay gumaling sa iyong pagbago-bagong isip magpakailanman. Salamat sa pagmamahal at pasensya ni Rosanella. At sa iyong kaalaman. Sa tingin ko, tama ako. Ang pag-ibig ay nananaig sa lahat. Ang tunay na pag-ibig, hindi isang libangan lamang. At gayon nga, si Prinsipe Mirliflor ay sumuko sa kanyang pagbago-bagong paraan at naging isang tunay at nakatuong tao. At magkasama sina Prinsipe Mirliflor at Prinsesa Rosanella ay numuhay ng maligaya magpakailanman.